Upang maiwasan na mas stranded dahil sa posibleng pagtama ng bagyo, nagpaalala ang LTFRB, DOTR at iba pang ahensya na manatili muna ang publiko sa kani-kanilang mga kabahayan, lalo na kung hindi naman mahalaga ang lalakarin sa labas. Ilang mga terminal at pantalan na rin daw kasi ang nagkansela pansamantala ng mga biyahe bilang paghahanda sa pagtama ni Bagyong Tino. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Nag-abiso ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko na kung maaari ay iwasan muna ang pagbiyahe at kanselahin pansamantala ang kanilang mga lakad ngayong nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number sa ilang mga lugar sa bansa. Partikular na tinukoy ng LTFRB ang mga biyaherong manggagaling pa sa Metro Manila na pupunta sa Visayas area at Bicol region kung saan nananalasa ngayon si Bagyong Tino. Ayon sa ahensya, mataas daw kasi ang tsansa na mas stranded lamang ang mga pasahero sa terminal at pantalan dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon, nagkansela na ng biyahe ang LTFRB Region 6 sa lahat ng land trips nito, kabilang na ang mga cargo vehicles na sasakay sa mga pantalan na tatawid ng dagat. Posible raw tumagal ang kanselasyon mula ngayong araw November 3 hanggang November 5, depende pa kung agad ding maibababa ng pag-asa ang wind signal number sa Eastern Visayas at mga karatig na lugar. Samantala, nagkansela na rin ng sea travel ang Coast Guard Station sa Negros Oriental, kabilang na dyan ang lahat ng uri ng vessels at watercraft na nag-ooperate sa kanilang probinsya. Una na dito, naglabas na rin ng mahigpit na paalala ang Coast Guard Station Iloilo City na hindi rin pinapayagan ang pagbiyahe ng kahit anong vessel sa kanilang nasasakupan. Hinimok din ng mga mangingisda na iwasan ang kahit anong water-related activities habang nananalasa si Bagyong Tino. Batay naman sa pinakahuling ulat ng Department of Transportation o DOTR, umabot na sa mahigit 40 mga pantalan sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang apektado ng bagyo. Karamihan sa mga ito ay hindi makabiyahe. Aabot naman daw sa 700 mga pasahero ang stranded ngayon sa mga terminal at pantalan. Inatasan na rin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Philippine Coast Guard at ng Maritime Industry Authority o Marina na no-sail policy sa pantalan sa Batangas, Mindoro, Biliran, Leyte at iba pang lugar na tatamaan ng bagyo. Tiniyak rin ng ahensya na may nakahandang emergency personnel, rescue boats at safety equipment sa mga pantalan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.